Sa mapagpalang pangalawang linggo ng ating buwan ng January 2026. Ating po munang niwe-welcome ang brother ni Brother Carlon, si Frederick Blanco. Welcome po sa ating pagbulaan. Meron pa po bang mga ibang kasama natin gabi today? Of course, ang family ni Shai. Itong ating series po ay napakaganda sapagkat ito yung nagsisimula ng last Sunday na sinasabi nating A New You, yung pinaka-series at yung naisin ng Lord ay maging maayos ang ating pong buhay lalo sa ating pagsunod sa Kanya. And today ay ating naman pag-usapan yung pangalawa na series about a new mind and a new life. Samahan niyo po muna ako doon sa ating text na pag-aaralan. Doon po sa Roma chapter 12 verse 1 to 2. So dalawang verse lang po yung kukuhanin natin. At sa salin ng Good News Translation sa English ay ito po ang sinasabi. So then, my friends, because of God's great mercy to us, I appeal to you. Offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. Ganda po nung itong Good News Translation kasi may kasamang pag-aalay ng paglilingkod sa Lord. And this is the true worship that you should offer. Do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly by complete change of your mind. Then, you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him and is perfect. Sa magandang balita na salin po sa Tagalog, ito po ang sinasabi. Romans 12:1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Tayo po muna yung manalangin. Salamat po Panginoon sapagkat kami ho ay hindi lamang nabago yung aming pong pagiging identity namin as far as yung life na meron po kami today. But you want us to live a life of a new mind. Dahil kapag meron kaming ganitong uri ng pamumuhay, posibilidad po na magagawa namin ang tama at makapaglingkod din kami ng angkop sa anumang pong pwedeng kakayanan na ipinagkatiwala niyo po sa amin. At lalo na itong buhay na meron kami ngayon, dapat nga ay iniaalay naman talaga namin sa iyo sa bawat yugto, sa bawat panahon. Dahil yung po'y magandang isang bagay na pwedeng gawin ng sino man po sa amin. Lalo na po sa panahon po namin ngayon, niniwala po kami na masigit mo pong tinitingnan kung ano yung nais mo pong ganapin sa buhay namin. At mangyari po yung mabago rin po ang aming po mga kaisipan. Dahil yun din po ang magiging dahilan para mas lalo po kami makagawa ng mabuti, kaaya-aya, at makakapagbigay kaluguran sa iyong pangalan. Sapagkat yun naman po talaga ang buhay namin. Hindi kami mamumuhay sa dating pumamaraan ng buhay na ang pinakadulo po nito ay kapahamakan. And today, allow us to really see the truth dito sa mga nilalaman ng aming pag-aaral patungkol dito. Salamat po dakilang Panginoon at pinagkatiwala namin ang aming pag-aaral today sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. A new mind, a new life. Sabihin mo nga sa katabi mo, a new mind, a new life. Kung susuriin mo kaya ni Jesus ngayon, ni Lord,
ang inyong iniisip, ano kaya yun? Iniisip nyo ba ngayon, gusto nyo nang matapos yung preaching? Pag muna, kasi maganda yung pag-aaral natin. O iniisip nyo maraming bagay na either lumipas na mga araw, ito nangyari. Pero iniisip nyo rin po ba yung kahalagahan ng kaisipan sa buhay natin para mas lalo po tayo makapamuhay ng tama? Pansinin po natin, yung desire dapat po natin na magbago, na gusto nang mangyari, at ito pangalawang linggo na, may na kaya talagang pagbabago sa mga insinulan nyo kung mayroon man kayong ginawa, na mga nais nyong mangyari na mabago sa inyong buhay for this year. Pero sa 2 linggong lumipas, ano kaya? Bumabalik pa rin ba doon sa dating ugali, pamamaraan, pag-iisip, o mga bagay na sa tingin nyo po ay hindi nakakatulong? Like, ayaw ko nang magalit. Totoo ba kaya yan? Kung may nagtitrigger na magagalit kayo, posible ho. Talagang mayroon yan. Nangyayari pa rin. O kaya ayaw ko nang bumalik sa kasalanan. But still living in sin, medyo may problema po yan. Or, bibiling iniisip nyo this year, iba na ako. Maganda po mga pamamaraan po yan, pero bakit paulit-ulit po pa rin? Kasi po, ang dahilan, hindi po talaga nabago yung behavior change na mayroon po tayo, lalo yung mindset. Kaya temporary lang po yung sa tingin nyo na nangyayari na pagbabago. So, in that way, ano yung pwede natin gawin? Ang tanong, how to have a new mind? Alam niyo po, hindi naman ako doktor, pero tinignan ko po at sa tulong po ng AI, dahil kahit pa paano ay makapagbibigay ng konting, mayroon po tayong slides na pagpapakita ng illustration ng mind. Grabe ho talaga ho yung creation na ginawa ni Lord na tayo sa kakaibang nilalang ng Panginoon. Grabe ho talaga. Why? Kasi kung babalikan niyo po ang paglikha ng Lord, we have about 86 billion neurons o nerve cells sa ating mga utak. Alugin niyo nga ho yung ulo niyo kung mayroon pa kayang 86 billion. Ganun ho katindi ho. So ibig sabihin, napakatindi ho yung kaisipan na mayroon tayong utak, the brain. Kasi may pagkakaiba ho. Kapag sinabi natin brain, yan po yung mga nandyan sa loob ng ating mga ulo, pero iba naman po yung mind. Ano pa? 85 to 90 billion glial cells, or yan po yung nagsusupport para protektahan yung neurons na 86 billion. So, ibig sabihin, yung ating mga utak po, yung ulo natin na dyan, na may dyan yung brain, siya yung nagkocontrol ng motor skills, senses, emotions, memory, maging sa ating pagtulog, even biological processes. At marami pa, hindi na natin madi-detail, pero ganun po kaganda, ganun po katindiho ang paglikha ng Lord sa atin. Sa ano lang po yan, sa brain lang ang pinag-uusapan natin. Sabi mo sa katabi mo, unique ka talaga na nilikha ni Lord. Kasi ho, yung mga hayop, wala pong mga ganitong klaseng brain. Kaya nga po, halimbawa ho, ikaw ay napasok. Ano ang reaction po niyan? Mag-aaray ka, pero yung senses, kikilos yun, kaya pati yung body movement mo mag-aaray. Pero tingnan niyo po yung mga taong tinatawag nilang patay na yung kanilang brain. Ano yung makikita niyo sa kanilang itsura? Tinatawag po nilang brain dead. Sabi ko, tingnan mo kaya katabi ko kung brain dead na yan. Kasi kung brain dead na yan, medyo mahirapan ka makipag-communicate dyan. Yung mga sensors, yung mga senses, hindi po yung makakakilos. Kaya ibig sabihin lang, ganun po katindi how God made us and created us. Pero kung tingnan niyo po, so ganun po yung marami pang nakapalagog dyan kasi yung brain.
binanggit natin yung motor skills, yung senses, emotions, memory, sleep, biological processes, and anything man. Pero tingnan po natin naman about the mind, yung inner faculty na tinatawag natin. So, kung i-differentiate po natin, yung brain, yan po yung mga tinatawag nating nakapangalan. Marami pang ano po yan. Kapag tinignan niyo po yung pag-aaral sa brain, marami pang ibang mga description kung ano yung mayroon dyan sa ating brain. Pero yung mind, yun po yung tinatawag nating ano yung ating iniisip. Sa uri ng mayroon tayong paniniwala, values, yung morality, yung imaginations. Mind po yung kumikilos po dyan, yung reasons and choices. So, ibig sabihin, tingnan niyo po, kapag yung brain natin tama yung pagkilos po niyan at most likely yung mind natin ay magiging mas maayos din in a way how we think, yung ating mga pamamaraan ng buhay, yung morality, maging yung ating iniisip as part of imagination, even reasoning and choices. I don't know today kung tingnan niyo po ang buhay ng tao. Mayroon ba siyang naka-incline sa tamang pag-iisip with regards to God? Kani-kanina po nag-try po ako, may isang tinitignan kong isang pag nagsasalita siya ay tinignan din po niya patungkol sa brain. Yung buhay ng isang tao, sa brain natin, naka-wired up daw yung tinatawag nating patungkol sa Diyos pag pinag-usapan. Kaya anything man na either yung mga ibang hindi naniniwala patungkol sa Diyos, may pinaniniwalaan sila masigit pa. Pero siyempre, hindi natin inaalis yun na tama. Dahil like yung mga atheists po ngayon, na mauutak daw sila, pero kapag pinag-usapan yung kanilang paniniwala sa Diyos, wala na. Kasi hindi naman yung talaga ang tamang pagtingin pag pinag-usapan yung brain. So, parang ganito po. Kung yung brain natin, mahalaga po siya sa mga bagay na ating po mga pamumuhay, pero tingnan natin, paano naman natin tignan yung ating mind? Sa ating binasa po kanina, ay, actually po pag binasa niyo po yung Book of Romans, the whole chapter of Book of Romans, from chapter 1 onwards, ay mga doctrines yan, from chapter 1 to 6, and then 6 to 12. Pagdating sa 12, ay pinag-usapan naman yung mga practical steps paano mamuhay ang isang Kristiyano sa katotohanan na natutunan doon sa mga doctrinal issues. So, ibig sabihin, pagdating po sa chapter 12 onwards, yun niya po yung paano mamuhay ang isang mananampalataya na siyang makapagbibigay kalwalatian sa Diyos. So, parang ganito rin po yan. Kung marami kang alam na doktrina, punong-puno yung kaisipan mo ng magagandang doktrina, pero kapag namumuhay ka na hindi ayon doon sa pinaniniwalaan mo na tama at kabaliktaran, baka nga hindi na talaga nabago yung mind. At yun po ang kailangan baguhin. At sa tingin po natin, mahalaga po ito sa buhay ng ating mananampalataya. And verse, yung isang problema na ating nakikita, yung pag-conform sa mundong ito. Tingnan natin yung tinatawag nating important part na ating pwedeng tingnan dito sa unang point po natin. Yung conformed mind, ang isang problema na nakikita ko natin na hindi naging tama ang ating pong either pamumuhay, nagiging taliwas o kaya malayo doon sa layunin ng Diyos. Kaya nga, yung ginamit po dyan, do not conform to the pattern of this world. Pagtatanungin ko po kayo ngayong araw, ang mundo ba natin paganda ng paganda o pasama ng pasama? Okay. Pero sa realidad, pwede bang mangyari na kahit pasama ng pasama, kung yun ang observation din natin sa mundong ito na ginagalawan natin, realidad. Ibig sabihin yung pamamaraan ng tao, yung moralidad, yung paano mamuhay sa pakikipagkapwa at kung pasama ng pasama yan, posible pa rin ba na makakagawa pa rin tayo ng kabutihan? Posible po kaya? Pwede. Pero, para magawa po yun, ano yung pwede natin gawin?
Ang binanggit ni Pablo, huwag makiayon sa mundong ito. So, ibig sabihin yan, Pastor, ako'y above the world? Ibig sabihin, di na ako aapak sa ground para hindi ako maapektuhan at makapag-conform sa worldly ways? I think hindi po naman ganun. Kundi, mabaguhin talaga yung mind. So, mahirap pong mangyari yan kapag hindi natin naintindihan yung tinatawag nating nakaangkla ng buhay na mayroon tayo ngayon. Tingnan mo natin, do not conform to the pattern of this world. Ano ba yung mundo na tinitingnan po natin dito? Sa panahon po ni Pablo, nung sinusulat po itong Roma, ay alam po natin na sila po, lalo na kapag tinignan niyo po yung kaparaanan ng Roman na empire and the way they live, at lalo na yung pag pinag-usapan din ang kanilang belief about God, ang layo po talaga yung system, yung behavior na opposed to God, yung human culture organized apart from God's authority, kasi talagang sabi nila kami ay matatag na bansa, parang hindi na kailangan ng Diyos, yung pattern na mumod at nasishape yung buhay na makasalanan. Kaya it is not the physical earth but the social, moral, and spiritual system that influence human thinking and behavior. Pero mahirap po talaga, parang ganito po, halimbawa. Ikaw ay may kapitbahay. At yung kapitbahay mo hindi Christian. Pero sinasabi mo Christian ka. Kapag halimbawa, kaibigan mo yung kapitbahay mo na yon, at mayroon siya mga maling ginagawa, ano yung pwede mong gawin? Makiayon ka na lang sa kanya-kanyang maling ginagawa para hindi ka mapahiya? O tatayo ka sa katotohanan na ikaw ay binago ng Lord para makita at mabago yung pananaw ng iyong kapitbahay na kaibigan upang maniwala na may Diyos pa rin na pwedeng panangalan? So I think yun po yung challenge part sa buhay ng isang mananampalataya. Kasi po yung pattern ng mundong ito, kapag hindi ka nagbago ng iyong pananaw o yung kaisipan, most likely ikaw ay mai-influensyahan. Kasi po in context, yung word na binabanggit din po dyan ay parang sinasabi yung thinking, yung living, yung valuing that oppose God, at yung pattern na yan ay dapat mabago. Ano ba yung mga pwedeng mabago dapat sa ating mga kaisipan? Yung moral corruption. Eto na naman, may corruption na naman na word. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka naman corrupt. Nangungurap lang. Nangungurap lang pero hindi corrupt. Corrupt lang. Sinabi natin moral corruption, kapag binasa niyo yung chapter 1 ng Romans, talaga ipinakita ko doon. Listahin mo natin, halimbawa, yung greed, envy, deceit, murder, sexual immorality, malice, gossip, lack of love, unforgiveness, pride. Lahat po yan mga moral corruption na tinatawag. Actually nga po, pag binasa niyo po yung mga susunod na version ng chapter 1, binanggit na ni Lord, God, give them up. Tingnan niyo po, nung panahon po na si Noah ay sinabihan ng Lord na magtayo o gumawa ng arko, ano pong dahilan? Ano pong dahilan? Basahin niyo po yung Bible reading natin. Ako ay nasa chapter 23 pa lang ngayon kasi talaga sinisikap ko na masundan. At habang binabasa ko, grabe nung pala. Yung utos ng Lord na gumawa si Noah ng arko, it is because nakita po niya yung tao. Grabe na yung buhay. Kurap na ho talaga. Tala naman po natin. In that scenario, sila lang po at ang kanyang pamilya ang naligtas. Winipe out ni Lord lahat. Kung ganun kaya gagawin ni Lord ngayon sa mundo, at kasama ho tayo ngayon, maliligtas ho kaya tayo kapag may judgment si Lord? Kasi nakitaan tayo na nabagong mind at hindi namumuhay ayon sa kalakaran ng ito. Hamon
ho kasi sa atin ngayon na kahit doon sa moral issues ng buhay natin, are we living a new mind so that we will not be influenced sa standard ng mundo ito? Self-centered thinking, isa rin po yan as far as the mind is concerned. Yung seeking honor, comfort, or success apart from God. Popular culture often rewards pride and self-ambition. So ano po pala yun? Pwedeng hindi makakatulong sa ating pong pamumuhay in the way of our self-centered thinking. Ito pa, hindi naman linito sa atin, di ba every year ng first of the month of January at yung 9. Ano po yung 9? January 9? Ano yung January 9? Oh, alam nyo, nanonood ko kayo, di ba? Ang estimate po nila around 5 million na devotees. Kasama ho ba kayo doon? May mga ilan po ba sa inyo na sumama? Meron po ba? Salamat po kayo dahil more than 900 daw nga yung mga sugatan po doon eh. Ganun mo ka-devoted ang Pilipino as far as religious is concerned. Pero after 9, 10, 11 na po ngayon, balikan mo kaya natin yung mga devotees na ito. How we should see them. Yan. Tuloy nga ako doon. Habang may nagpo-Christian, meron pong ibang grupo nag-iinuman. Mga iba. So, ibig sabihin, hindi po religion po ang magpapabago ng pananaw at kaisipan. Pag sinabi natin idolatry po dito, of course, iniisip natin yung mga ganong imahe. Pero yung idolatry, ito rin po yung mga bagay na halimbawa, anything that replaces God as ultimate authority. Ibig sabihin parang yan na yung pinakasentro ng isip mo, ng iyong mga effort like money, career, pleasure, reputation, even ideas or philosophies that ignore God. It is idolatry. Ibig sabihin po yan, hindi lang pinag-usapan yung imahe kapag pinag-usapan yung idolatry. Even money. Like, pag pinag-usapan natin ang money, of course, alam naman po natin, ang tao ko ngayon, kailangan talaga ang pera. Sino bang dito walang pera? Pakitaas kamay. Mga walang pera po. Ayaw niyo mga ito makuhanan ng pera. Oh. Ibig sabihin, lahat po yan, kapag nireplace na natin yung mga bagay na ito, it takes, in a way, our life is living in idolatry. Nawa, mabago yung pananaw po natin dyan. Yes, yung lahat ng mga blessings na yan, binigay ni Lord for a purpose. At magamit dapat yan sa tama paging good steward. Yung career ninyo po, salamat po kayo, mayroon po kayong trabaho, yung mga iba wala pa. Mahalin niyo po yung trabaho para rin, lalo na gawin niyo po yung nararapat na gampanin para makita naman na kayo ay nagiging pagpapala sa inyong mga employer o kayo yung mga opisina. Kung may business ka, pag-igihan yung business para maging maayos at tamang pananaw. Ano pa? Yung conformity to the culture, yung adapting society's opinions or values without testing them against scripture, living for approval, status, or trendiness, or yung trendiness instead of obedience. Parang, ito kasi yung uso, kailangan makiaso ako dyan. Nabanggit ko din po last Sunday, di ho ba, yung iPhone 17. Most likely, itong year na ito, may iPhone 18. Yung mga iba naman, kahit ng mga clone, dahil daw sa status, kapag may iPhone 17 ka, medyo iba ang dating. Yung status ng buhay, na para ho bang, ang ganda ng buhay pag ganito, pero hindi nakikita yung magiging result nito sa buhay ng isang mananampalataya. So, overall po, dito sa number 1 point po natin, ang mundo po may sariling pattern. Yung success without God, marahil nangyayari po talaga naman yan. Yung pleasure without responsibility, truth without absolutes. At minsan, hindi natin namamalayan, tayo na pala nakikiahon sa ganitong sistema ng mundo. Yung pattern na ito. I pray na tingnan mo natin, reality check po natin,
Hindi porke Christian ka, Christ-centered na agad ang isip mo. Yan. Sino ko dito yung mga Christ-centered? Ibig sabihin si Lord nagiging sentro ng inyong buhay. Pakitas nga ang kamay. Parang yung mga iba ayaw pag-aminin, no? Hindi pa ata sentro si Lord. Pero hindi nangangahulugan na kapag si Lord na yun, nasa puso mo at nasa buhay mo siya na yung sentro, hindi nangangahulugan na pati yung mind mo, nabago na rin. Kasi most likely, even habang nakikinig ka ngayon, yung iyong isip, either malayo ko dito o marami kang iniisip ngayon na malayo sa layunin ng Lord. So, ibig sabihin, mahalaga po yung mind po natin. So, yun po yung nakikita ko natin na reality check po ngayon. May isang ginamit ako dyan illustration, yung esponja, o kaya sponge. Dito, sino rin mahilig maghugas ng plato and everything? Ako, expert po dyan eh. Kaya, pag ginamit niyo po yung sponge yan, yung lahat na nakapalila ng tubig, a-absorb po niya yan. Yan. I-compare po natin sa mundo nito na ginagalaw natin, kayo po yan. Ano kaya? Kayo kaya ay absorb nyo yung nasa paligid nyo? Affected kayo, na-influensya no kayo? O kayo yung magiging blessing sa kapaligiran ninyo? Dahil nabago yung mind natin. I think yun po yung magandang attitude na unang ating gagawin as far as the mind is concerned. Dahil na-transform. So yun po yung una, yung tinatawag nating buhay na kung saan ay nagkaroon ng hindi na po-conform na mind sa panahon na mayroon po tayo. Pangalawa, alam naman po natin yung renewed mind, mayroong process po yan. Doon sa verse 2 pa rin, chapter 12, but be transformed by the renewing of your mind. Yung word na renewing po dyan, kapag inaral niyo po yan, ito po yung continuous. Kaya renewing, which is process yan na nangyayari araw-araw at hindi nagtatapos dahil continuous process. Hindi one-time event, kundi daily discipline na nagaganap yung pagre-renew ng mind natin. Halimbawa kanina, pag-gising mo, ano kaya naisip mo kagad? Lord, maaga akong pupunta sa church kasi gusto ko pong makasabay sa gawain, lalo sa pagsamba. Kapag mayroon kayong ganong kaisipan, lahat ng mga pwedeng nakapaligid na magiging sagabal doon sa inyong focus na yon, hindi nyo na po yung tinatawag natin, hindi nyo na po yung iisipin na makakasagabal kasi ang focus nyo, ang mind nyo ay makasamba at makarating na tama doon sa oras. Ibig sabihin lang, pag mayroon kayong ganung pananaw, kahit na yung mga pagkakataong mahirap, halimbawa magbasa ng Bible. Dahil nagkakatsak po ako doon sa Bible reading natin, kasi talagang kanina mo, tinatry kong kahit mga naka-4 na chapter, gusto ko pa nga sana matulog, magpahinga muna kasi talaga ang dami yung kapagulan. Pero dahil pag may mindset ka na gano'n, nare-renew habang binabasa mo ang salita ng Lord. Kasi yun po yung pamamaraan. Kasi paano nga ba natin nire-renew ang ating mga kaisipan? Una, ang salita ng Lord, makakatulong po yan. Sabi mo sa katabi mo, Word of God. Ang dami ka na nang iniisip, tapos dadagdagan mo pa ng pakikipagmarites, mas lalo kang ma-depress. Pero habang marami kang iniisip, kaya bigyan ialis mo muna yung mga ibang maraming kaisipan, focus ka sa Word of God. Sabi ni David sa Psalms 119 verse 105, dapat alam po natin, ang salita mo'y aking tanglaw sa aking dinadaanan. Thy word is the lamp to my feet and a light to my path. Kung gusto niyo pong mamuhay ng tuwid, tama, gamitin natin, aralin natin, basahin natin ang salita ng Diyos.
patnubay po yan sa landas nating daraanan. Lalo na ito'y tumutulong para sa liwanag na ating at tanglaw sa ating mga lakarin. Wala naman po talagang pwedeng makapagbigay ng panibagong renewal ng mind. Ang kahalagahan ng Biblia po ay isa sa pinakamagandang gawin natin na pamamaraan. Aralin po natin yan. Word of God. Pangalawa, alam po natin na iniwan po ng ating Panginoon Jesus ang banal na Espiritu para makatulong po sa atin sa ating paglalakbay. John 14:26, ano pong sinasabi? Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang, anong ginamit po dyan? Magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Eh kung wala kang binabasang passages ng Bible, anong ipapaalala ng Banal na Espiritu sa iyo? Tingnan niyo po yung ganun lang kadali na pananaw. Habang marami kang nababasang salita ng Lord dahil yan ang pagiging makakatulong sa ating paglalakbay, nandyan din ang banal na Espiritu na kapag nakakalimutan na natin yun. So yung brain natin kikilos ngayon yan, yung mga na-install natin na mga memory verse, ang banal na Espiritu ipapaalala na, oy anak, sabihin ng Panginoon, anak, ito yung dinadaanan mo sa buhay. Alam ko yan. Ito yung salita ng Diyos na nabasa mo dati. Ipinapaalala ng banal na Espiritu. Di mo ba't napakaganda kaysa yung ang dami ka nang problema, dinadagdagan mo pa ng maraming problema sa pagkikipag-away, halimbawa, kasi affected ka. Why not? If you have the Word of God, makakatulong yan para isipin pa ng magagandang bagay at makagawa ka pa ng tamang desisyon. At ang banal na Espiritu nandyan para samahan mo tayo. Don't forget that the Holy Spirit is not only a power. He is a person. That He will work, He will guide, He will lead. Not only that, He will remind us of the truth. At sa mga panahon na tayo po ay nalulungkot, He will dare to comfort us. Marami pa mga bagay na gawain ng banal na Espiritu na dapat yung ating pong buhay ay nandyan kasamang kumikilos sa atin. So maliban sa Word of God, para mabago, ma-process yung renewing ng ating mga buhay, at kaisipan in particular, yung ating ang banal na Espiritu at yung pangatlo, through intentional focus. Kaya nga sabi ni Pablo, pag binasa niyo po yung Philippians chapter 4 verse 8, bilang pagtatapos, so parang in conclusion, sabi ni Pablo, mga kapatid, lagi niyong isa-isip. So ito lagi niyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag na magsingaling. Totoo na dapat sabihin mo. Marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Sipin niyo ho yung mga words na yan, kapag nandyan yan sa isip natin, most likely, kapag kahit naman nagtitrigger na gusto mo nang magalit, ano ba kayang kasunod na yan? Pwede ko. Sige naman natin. Gamitin natin example. Gusto mo nang magalit, pero sinabi ni Pablo, isa-isip niyo ang mga bagay na ito. Ano kaya doon? Mayroon pa kaya katapat? Ayan, karapat-dapat. So, kapuri-puri. Kasi kapag galit na galit ka naman talaga, di mo ba't hindi? Napupuri ka pa yan. Maka-high blood ka pa nga dyan Pag nag-high blood ka, anong kasunod? Ayan, maintenance daw. Mahirap pag hindi na maintenance, stroke na talaga mahirap na yung magiging brain dead ka na. So, ihirap po pag ganun po. Pero ito yung sinasabi ni Pablo, yung mga dapat kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at karapat-dapat o kagalang-galang. Dapat yun ang focus po natin. So, yun po yung kahit yung tatlong simpleng pamamaraan na ma-renew natin in the process daily yung ating pong kaisipan. The Word of God, the Holy Spirit, yung tamang focus, intentional. Dahil kung ilalagay ho natin
na kung ano ang pinakain o pinapakain natin sa isip natin, inilalagay, sa ating isip, anong kasunod po yan? Yun din ang uhuhubog sa buhay mo. Halimbawa, kung yung isip mo ay punong-puno ng mga, sabihin nating mga fantasies, mga malalaswang kaisipan. No word na malalaswang, no? So ano yung ano po yan? So siyempre, mag-iisip ka na ngayon na kahit mga simpleng mga bagay, nagiging mga hindi na magandang kaisipan ang nagiging sentro niyan. Parang yung tinatawag natin the garbage in, garbage out. Parang sa computer, yung mga mahilig mag-computer, ano po ba yung pinaka-brain ng computer? Ano po? Ano kaya? Ano kaya yung brain ng computer? CPU. CPU talaga yun. CPU, kabuhan nga yun eh. So, ipalagay natin yung hard drive. At kung titignan nyo po, paano mo kontrolin ang computer? Yan. So, maraming mga pamamaraan. Of course, maraming pamamaraan po yun. Pero kung ano yung inilalagay mo po doon, di ho ba, kinukuman mo doon as you type and everything. Pero parang ganito rin po yan. Kung ano yung inilalagay natin sa ating kaisipan, lalo na kung ito'y garbage, most likely yung buhay natin, umiinog ko doon sa garbage na yun. At ayaw natin po mangyari yung bahagi na yun. Kaya dapat mahubog sa tamang kaisipan, using the Word of God, the Holy Spirit, and intentional focus sa tamang pag-isip. So yun po yung pangalawa. And then pangatlo, ito, tingnan mo natin. Ano ba yung resulta kapag na-transform yung mind natin? Ano yung result? The same pa rin sa verse 2, then you will be able to test and approve what God's will is. Yan. Kasi kapag renewed ang mind, ito po ang magiging result. Mas malinaw ang discernment. Wow. Mas tama ang desisyon. Kaya kapag confused ka, tingnan mo baka yung isip mo hindi tama ang direksyon. Kasi kapag hindi tama ang direksyon at magdidesisyon ka, baka disconfusion mangyayari. At of course, magiging isang mahirap na result. Mas consistent ang obedience. Sabi mo sa katabi mo, consistent ba ang pagsunod mo kay Lord? Kasi kung hindi consistent, baka nga hindi pa natatransform yung mind o yung life kung ilalagay natin as a whole. Binabanggit ng Proverbs 23 verse 7, as a man thinks his heart, so is he. Kaya ito yung truth. Hindi mo kayang lampasan sa buhay ang level ng iniisip mo. Ano kaya yun? Hindi mo kayang lampasan sa buhay ang level ng iniisip mo. Mahalaga po na tingnan po natin na kapag tayo na-transform yung buhay natin, talagang dapat tama, discernment natin tama, decision natin, at lalo na yung obedience natin ay tama rin. At I think yun ang magandang result. Ngayon, tingnan natin, ano yung mga pwedeng practical steps dito tayo mag-i-end sa umaga nito. Ano ba yung mga practical step for a new mindset? Simple lang din naman, pero mahirap gawin minsan, lalo na kapag ikaw ay tutok sa maraming bagay. At lalo na, kapag hindi mo ginagwardyahan yung inilalagay mo sa iyong isip. Media, yung iyong conversation, yung influences ng ibang tao, I think yun po yung gwardyahan mo. Maliban po dyan, dapat mapalitan yung pagsisinungaling ng totoo. Replace lies with truth. Ano bang sinasabi ng 2 Corinthians 10 verse 5? Ginagapi namin ang lahat ng pamamataas laban sa kasalanan tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong, sumunod kay Jesus. Pag sinabi natin binibihag, mahirap pong isipin. Binihag namin ang lahat ng isipan. Parang yung pong controlling at yung tinitingnan natin, dapat truth yung nandiyan.
ay mahalaga po dapat nating gawin sa ating mga buhay. Halimbawa, kung marami ka ng masasamang iniisip, ano yung gagawin mo para makaptips mo yung masasamang isip na yun? Sasabihin mo kaya, hayaan na lang natin yan. Pero the more na pinahayaan mo yung mga lies, halimbawa lies, most likely magiging negative ang expression mo o pananaw mo na lang kung anong nangyayari sa kapaligiran. Pero kapag pinalitan mo yan ng truth, sigurado po magiging sabihin natin mapapago ngayon yung pananaw mo patungkol sa mga sitwasyon o nagaganap sa iyong buhay. And that is why yung mga mali o hindi tama, lalo na hindi katotohanan, mapalitan dapat ng tama. Ano pa yung pwede? Next step. Practice daily renewal. Alam niyo po, sa mundong mabilis ang takbo, lalo na po sa kapag nabubuhay ka, halimbawa, sa atin naman hindi masyadong ganun tinatawag nating fast-paced life na pag-isip mo, pwede ka mag-chill-chill lang at kung ayaw mo ang pumasok sa trabaho, kung parang pagod ka na, pwede naman, no? Mga ilan ba sa inyong ganun na yung nakaranasan? Baka kailangan nyo rin tingnan. Magkaroon ng daily either renewal of the mind. At makakatulong yan yung Word of God, prayer, and reflection. I think yung mga simpleng, ano po yan, discipline ng isang mananampalataya para yung mind talagang mabago. Practical po yan, hindi po yan nagagawa ng sabihin natin pagiging busy sa social media. Pero tinatawag natin set aside time. Kahit yung hindi naman pinag-usapan dyan na maghapon ka ng magkulong at mag-pray at magbasa ng Word of God. Hindi naman yun ang gusto nating tingnan dahil baka makaka-apekto naman yun sa productivity na dapat mayroon ka rin mga gagawing iba. Meaning to say, set aside time, the practical steps that in your daily walk with the Lord, yung renewal of your mind will be helpful yung Word of God, prayer, and reflection. Dahil through that, sa tingin po natin, magiging mas maayos yung pamamaraan natin sa buhay. Kaya nga, hindi lang Lord, change my life ang prayer natin, kundi sabihin mo rin kay Lord, change my thinking or mind. Marahil po yung buhay natin mo kasi kapag masyado crowded ng maraming mga kaisipan ang mayroon buhay natin sa araw-araw na hindi natin nasisit aside yung time of reflection, prayer, and Word of God. Na yun naman talaga yung basic na ginagawa. Yung buong maghapon natin, baka wala tayong ma-accomplish na maayos. Pero kapag ginawa natin yung ganitong simpleng steps, paano natin mapalago yung ating kaisipan sa mas sabihin natin maayos at lalo na makagawa tayo ng mas produktibong mga bagay, simplified, reading the Word of God, prayer and reflection, marami pong pwedeng magagandang mangyari. Kaya hingin natin sa Panginoon na hindi dapat nagsisimula lang ngayon, kundi patuloy na mangyayari yung pagbabago ng kaisipan. Kaya nga hindi lang din sapat na bagong taon, bagong plano, o bagong pagkatao. Dapat mga luma na pag-iisip ay kailangan magkaroon ng pagbabago. May sinasabi po si Pablo pa rin doon sa Philippians chapter 2 na sa tingin ko po maliban doon sa binasa natin sa Philippians na patungkol sa dapat isi-isip natin, ay tingnan din po natin yung sinasabi niya, and I will end in this passage. Philippians chapter 2, beginning from verse 5. Ito po ang binabanggit ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Verse 5, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitiwan ang karapatan niyang ito at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus.
Verse 9, kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Verse 10, ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay naninigluhod at sasamba sa Kanya. And then verse 11, at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. I believe that each of one of us could live a life that is transformed, mind, at ang resulta po yun ay magiging isang bagong buhay. At isipin po natin na yun ang nais ng Lord na ating pamamaraan ng buhay sa mundong maraming pamamaraan na hindi po nakapaloob doon sa Kanya layunin. Meron po akong 4 na iiwanang tanong na gagamitin nyo rin po as you have your D-group meetings. Una, at mag-reflect din po kayo habang pinag-aaralan nyo po ito sa inyong mga small groups. Sa araw-araw mong buhay, saang aspeto ka naapektuhan ng worldly thinking? Halimbawa, media, school, sa work mo ba, sa social pressure? Isipin niyo po yun. Pangalawa, mga values, habits, or attitudes ka ba? O mayroon ka ba na mga ganito, values and attitudes na napansin mong naaayon sa pattern ng mundo ito kaysa kalooban ng Diyos? So, pag nangyari po yun, baka kailangan niyo pong magbago ng kaisipan. Sa patungkol sa kasamay na pagbabago, ay ito po. Ano ang ibig sabihin ng matransform sa pamamagitan ng pagbabago ng isip? Paano natin may papatupad sa praktikal na paraan ngayon? So, ibig sabihin yung transform the word. Ano yung praktikal na pamamaraan para mabago? Last, pang-4, maaari mo bang ibahagi ang isang paraan? So sa grupo na yun, share mo. Kung paano mo sinasadyang palitan ang worldly thoughts or habits ng godly ones sa iyong buhay. So, meron ka bang mga instances na naranasan na, ay ito yung mga iniisip ko na worldly things, worldly thoughts, or habits, pero napalitan nyo ng ganitong uri ng godly ones. Tayo po'y manalangin. Lord, tulungan niyo po kami na itong buhay na mayroon kami ay magiging buhay na kalugod-lugod sa iyo. At magsisimula yun sa aming pong mga kaisipan. Na habang tama ang aming pag-iisip at pamamaraan na buhay na mayroon kami, it will affect how we live, how we talk, how we walk. Kaya nga itong brain at yung mind na mayroon kami na pinagsama mo pong sangkap bilang kaming tao ay makapagbigay ito ng lalong tama rin na pamumuhay. Dahil gusto namin mag-glorify ka sa araw-araw ng buhay namin. Salamat po at gamitin niyo po ang salitang ito na aming pinag-aralan, lalo na po sa mga aspetong buhay na nakapaloob yung aming pong mga kaisipan. At ilahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.